Ang akademikong sulatin ay nagiging matagumpay depende sa paraan ng pagdiskurso nito. Bawat akademikong sulatin ay may angkop na paraan upang maisakatuparan. Isang anyo ng matibay na batayan sa pagsulat ng sanaysay na posibleng naglalaman ng paglalarawan, paglalahad, pagsasalaysay at pangangatwiran ayon kina Villanueva at Bandril noong pag-aaral nila noong 2016. Ang akademikong sulatin na makikilala sa araling ito ay ang reflektibong sanaysay. Sinasabing ito ay higit na nakatuon sa pagsasalaysay at paglalarawan, habang ang iba naman ay nagsasabing kasangkot din ito ang paglalahad ng salik sa mga karanasan at kaalamang natamo ng isang manunulat. Karon na natin idea ang unsa ang among i-report. It's all about the reflective essay. So, in short, it is a reflection. Ang kahulugan ng reflektibong sanaysay. Ang reflektibong sanaysay ay isang uri ng sulatin na naglalahad ng ideya, konsepto o katotohanan sa pamamagitan ng refleksyon o pagninilay mula sa mga naranasan o mga nararanasan. Salita naman, ang reflektibong sanaysay ay isang uri ng sanaysay na nagbibigay ng mga opinyon, pananaw o komento tungkol sa isang partikular na paksa. Ito ay naglalaman ng mga ideya, pagmumuni-muni at pag-aanalisa ng may akda. Ito ay oportunidad upang mapalawak ang kaisipan sa mga ginagawa o mula sa mga taong nakasasalamuha sa pamamagitan ng pagninilay sa iyong karanasan o magkaroon ang isang individual ng mas malawak ating alalahanin na ang terminong sanaysay ay binuo ni Alejandro Javidillo noong 1938. Hinalo niya ito sa mga salitang pagsasalaysay ng isang sanay o nakasulat na karanasan ng isang sanay sa pagsasalaysay. Ito ang itinumbas sa isay sa Ingles na ang orihinal na terminong isayis nagaling sa salitang Pranses na nangangahulugang pagtatangka. Ngunit tandaan natin na hindi sapat ang magkaroon lamang ng karanasan upang matuto. Kung walang refleksyon o pagninilay mula sa nararanasan, ay madali lamang itong malilimutan o ang potensyal na pagkatuto ay mawawala. Ito ay mula sa nararamdaman at kaisipan at nag-uugnay mula sa ginagawang paglalahad o konseptong nabubuo. Ayon sa pag-aaral ni Gibbs noong 1998. Mga layunin at gamit ng reflektibong sanaysay. Ang pangunahing layunin ng pagsulat ng reflektibong sanaysay ay magsigasat sa mga karanasang magnilay-nilay sa mga aspektong positibo at negatibo ng mga ito at makabuo ng karanasan sa mga susunod na pagkakataon. Ayon sa pag-aaral nila Villanueva at Bandril, Constantino at Batnag at Zafira noong 2016. Ito ang ilang tala ukol sa layunin sa reflektibong sanaysay. Narito ang ilang dahilan sa halaga ng pagnililay o pagkakaroon ng refleksyon ayon sa pag-aaral ni Moon noong 1999. Una ay ang maproseso ang ating sariling pagkatuto. Pangalawa, magbalik tanaw sa ilang bagay o mga nagawa o produkto ng inasal ng isang individual mula sa ibang tao. Halimbawa nito ay ang sanaysay, aklat, pagpinta at iba pa. Tatlo ay ang makabuo ng teorya mula sa mga naobserbahan. Pang-apat ay ang mapaunlad ng sarili. Pang-lima, magkaroon ng sariling desisyon at maresolba ang sariling suliranin, at ang pang-anim ay mabigyan ang sarili ng kalakasan at kalayaan bilang isang individual. Aralin to, mga bahagi ng reflektibong sanaysay. Layunin, sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang una, naiisa-isa ang mga bahagi ng mahusay na reflektibong sanaysay. Pangalawa, na ibabahagi ang sariling karanasan sa pagsulat ng reflektibong sanaysay. At pangatlo, nasusuri ang baghay ng isang reflektibong sanaysay. Alamin, ang reflektibong sanaysay isang sulating nagpapahayag o nagbabahagi ng pansariling tugon at pagninilay-nilay o pagbubulay-bulay ng manunulat ukol sa isang paksa o tema at suliranin. Sa araling ito,
mababatid at maunawaan ang mga bahagi o komponent ng reflektibong salaysay. Mga bahagi ng reflektibong salaysay. Ang reflektibong salaysay ay isang uri ng salita na nangangailangan ng masusing pag-unawa sa mga bahagi nito at sa mga layunin ng pagsusulat. Mahalaga ang pagpaplano at pagbuo ng isang maayos na balangkas upang maipahayag ng malinaw ang mga pagninilay-nilay at pagbubulay-bulay. Ang maayos na banghay ay nag-aambag sa pagbuo ng isang coherent na salaysay na nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at pag-unlad ng mga ideya. Sa kabuuan, ang mahusay na paghahanda at istruktura ay susi sa epektibong reflektibong salaysay. Alalahanin, ang pangunahing layunin ng pagsulat ng reflektibong salaysay ay magsiyasat sa mga karanasan, pagnilay-nilay sa mga aspektong positibo at negatibo ng mga ito, at makabuo ng isang pakay o pasya upang maiwasto o mapaunlad ang bunga ng kaniyang mga karanasan sa mga susunod na pagkakataon. Ito ang format ng reflektibong salaysay. Una ay may panimula o pangunahing kaisipan, layunin at tunguhin ng sulatin. Pangalawa ay katawan o pagnilay-nilay sa mga karanasan, mga asal at tugon. Wakas, kasagutan sa pangunahing kaisipan, layunin at tunguhin ng sulatin. Ang panimula ng isang salaysay ay ang pinakamahalagang bahagi dahil ito ang unang nakikita ng mga mababasa. Dapat itong maging kaakit-akit at nakapupukaw ng atensyon upang hikayatin ang mga mababasa na ipagpatuloy ang pagbasa. Ito rin ang unang bahagi ng isusulat upang makuha ang interes ng mga bumabasa sa buong ito. So, sa panimula, dito natin ilalahad ang mga importanteng detalye sa ating sulatin at para rin maging interesado ang mga tao na magbabasa nito. Katawan, dito nakalagay ang lahat ng mga ideya at pahayag. Sa bahaging ito ng salaysay ay makikita ang pagtalakay sa mahalagang puntos ukol sa tema at nilalaman ng salaysay. Dapat ipaliwanag ng mabuti ang bawat puntos upang maunawaan ito ng maigi na mambabasa. So, sa nakalagay dito is ipaliwanag ng maayos o mabuti para alam ng mga mamabasa kung ano ang kanilang binabasa. Pangatlo, ang wakas. Dito nakalagay ang pangwakas na salita o ang buod sa salaysay nagsasara sa talakayang naganap sa katawan ng salaysay. Sa bahaging ito, nahahamon ang pag-iisip ng mambabasa na maisakatuparan ang mga tinalakay ng salaysay. So dito nakalagay ang mga kasali dito ang mga importanteng detalye at ang buod ng binabasang basahin. So, sunod, paraan ng pagsulat ng panimula. Ang panimula ay unang bahagi pero hindi nangangahulugang ito dapat ang unang isinulat. Maraming mga mag-aaral ang nakasanayan na unahing tapusin ito bago ang ganap na pagtatalakay sa paksa dahil ito ang unang bahagi ng sulatin. Kung minsan maaari din itong hindi sundin. Bilang isang manunulat, mayroon siyang kalayaan at pagkakataon na unahin tapusin ang anumang bahagi sa sulating ito. So dito sa sinabi is pwedeng hindi muna unahin o huli itong tapusin para mas, kunwari sa gitna, is pwede mo itong madagdagan ng mga salita doon sa
sa panimula. Kung naiisip niyang mas handa siyang magtalakay o unahin ang katawan, maaari siyang magsimula rito. Sa katotohanan, maraming mag-aaral ang pinabalikan na lamang ang panimulang bahagi matapos isulat ang katawan at konklusyon. Mahalagang sa alang-alang sa pagsusulat ng panimula ang sumusunod. Una, pasaklaw ng pahayag. Inuuna ang pinakamahalagang impormasyon hanggang sa mga maliliit na detalye. Pangalawa, tanong na rhetorical. Isang tanong na binibitawan sa nagbabasa para hanapin ang sagot sa sanaysay at para isipin niya. Pangatlo, paglalarawan. Pagbibigay linaw at deskripsyon sa paksa. Pang-apat, sipi. Isang kopya galing sa ibang mga literaturang gawa gaya ng libro, artikulo at iba pang sanaysay. Panglima, makatawag pansin pangungusap. Isang pangungusap na makakuha ng atensyon ng nagbabasa. Pang-anim, kasabihan. Isang kasabihan na makapagbibigay ng maikling paliwanag ng isang sanaysay. Pang-pito, salaysay. Isang paliwanag tungkol sa isang sanaysay. Paraan ng pagsulat ng katawan. Ang katawan ng sulatin o magpatalakay ay sisilbing kapares ng lahat ng mga tatang malilika, nilalaman o sulatin sapagkat naitatampok nito ang iba't ibang epekto o lawak ng iyong mga pagninilay-nilay o pagbubuhay-buhay. Mahalagang isalang-alang ang pagpapangkat ng bawat paninilay sa mga tala upang mapanatili ang kalinawan ng mga kaisipan o mga usaping tinalakay, ang kaisahan, kaugnayan at diin. Iba pang mga dapat isalang-alang sa pagsulat ng katawan. Pa-kronohelikal. Nakaayos ayon sa panahon ng pangyayari. Paanggulo. Ipinapakita ang bawat anggulo sa paksa. Paghambing. Pagkukumpara ng dalawang problema, anggulo ng isang paksa. Papayak o pasalimuot. Nakaayos sa paraang simple hanggang komplikado at komplikado hanggang simple. Paraang pagsulat ng wakas o konklusyon. Ang wakas o konklusyon ay ulirang bahagi sulatin na bibigay sa mamabasa pagmatalagang impresyon o ang kabuuang impresyon. Sa bahaging ito, binibigyan ng huling pagkakataon ang manunulat upang linawin o ipaalam muli ang lahat ng kaniyang tinalakay sa katawan ng sulatin. Isang mahalagang dapat tatandaan na pagsulat o wakas konklusyon ay ang pagtatago ng mga kaisipang ibinukas sa panimula upang makalika ng isang banghay na nagsasara katawan. Maaari ding muling banggitin ang pangunahing kaisipan o layunin ng sulatin na bahaging ito, pagtibayan di kaya ay mapaalam muli sa mga mamabasa. Rito ang ilang dapat tatandaan na pagsusulat ng wakas o konklusyon. Tuwirang pagsabi, mensahe ng sanaysay, panlahat ng pahayag, pinakaimportanteng detalye ng sanaysay, pagtatanong, winawakasan ng sanaysay na pamagitan ng isang rhetorical na tanong, pagbubuod, kabuuang mensahe ng sanaysay. Paglalahat, ang repektibong sanaysay ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi, ang panimula, ang katawan at ang wakas o konklusyon. Ang pagsusulat ay nilalaman ng repektibong sanaysay ay hindi nalilimita sa ayos ng mga bahagi nito kundi sa kahandaan isipan ng isang manunulat kung sa anong bahagi ng sulatin niya nais simulan. Manatili ang sariling mga karanasan, tugon o mga asal at mga kaalaman ang pangunahing sangkap, pagbuo, repektibong sulatin. Mahalaga lamang na tandaan ng isang manunulat na may pangkat-pangkat ang mga kaisipan o mga paninilay sa mga talatang ilalagay sa katawan o aktual na paglalakay na paksa. May tuturing ng isang halimbawa pa rin ng akademikong sulatin ng repektibong sanaysay sapagkat ang antas ng kalaman nito ay hindi lamang natatapos sa pagsasalaysay ng mga karanasan, kundi pagbabakas ng sarili sa mga kaisipang na ilunsad na ng mga nagtiteritoryo at mga dalubhasa at mga katotohanan sa buhay. Pangatlong aralin, hakbang sa pagsulat ng reflektibong sanaysay.
Layunin: sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang maiisa-isa ang mga hakbang sa pagsulat ng reflektibong sanaysay, maisalaysay ang mga pansariling mga karanasan at alaala sa reflektibong sanaysay at makasulat ng mahusay na reflektibong sanaysay. Ang pangunahing proseso sa pagbuo ng reflektibong sanaysay ay ang pagpili ng paksa. Pagpili ng paksa na nakabatay sa iyong karanasan, pangyayari, aral o ideya na may malalim na kahulugan sa iyo. Pagkatapos, maglaan ng oras para magmuni-muni at tanungin ang iyong sarili ng mga katanungang tulad ng ano ang nangyari, ilarawan ang pangyayari ng detalyado, ano ang nararamdaman ko noon, ano ang aking mga iniisip, ano ang aking mga reaksyon noong panahong iyon, at iba pa. Pagkatapos mong pumili ng iyong paksa at tanungin ang iyong sarili, ay gumawa ka ng balangkas. Magplano ng isang balangkas para sa iyong sanaysay. Maaari mong gamitin ang estrukturang panimula. Ipakilala ang iyong paksa at ang layunin ng iyong sanaysay. Katawan, ito ang pinakamahalagang bahagi. Ilahad ang iyong karanasan ng detalyado, kasama ang iyong mga emosyon, iniisip at reaksyon. Pag-uusapan ang mga aral na iyong natutunan. Maaaring hatiin ito sa ilang talata na bawat isa ay tumatalakay sa isang aspeto ng iyong karanasan. At ang panghuli ay ang konklusyon. Ibuod ang iyong mga natutunan at ang kahalagahan ng iyong refleksyon. Pagkatapos mong bumuo ng iyong balangkas, ay huwag kang mag-alala sa perpektong estilo nito. Ang mahalaga ay nailabas mo ang iyong mga ideya na galing sa iyong damdamin. Basta't tiyakin mo lamang na malinaw at madaling basahin ang iyong sanaysay at maayos ang daloy ng mga ideyang iyong ginamit. Pagkatapos mong gawin ang lahat ng mga proseso upang makabuo ng isang reflektibong sanaysay, ay pumili ka ng iyong pamagat. Pumili ng isang pamagat na maikli, malinaw at nakakaakit ng atensyon. Yun lamang po, at sana ay naintindihan ninyo ang aming mga paliwanag patungkol sa reflektibong sanaysay. Maraming salamat po.